Purihin ang Panginoon. Maganda umaga po sa inyong lahat. Tayo ay nagagalak sa Panginoon sa panibagong araw na binigay niya sa atin. Mawait po tayo sa Panginoon. The steadfast love of the Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Misa po po, steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is, yes, hallelujah. Bitin pa po natin, minsan pa, the steadfast love, hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Hallelujah. They are new every morning. New, amen. Hallelujah. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise your holy name. Hallelujah. The steadfast love. Yun ang dahilan kaya kami narito, Panginoon. Ang inyong dakilang pag-ibig, nananatiling pag-ibig, O Diyos. Praise your holy name. Thank you, Lord. Manaming Diyos, salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob ninyo sa amin. Panginoon, di namin talaga mauunawaan ng lubos ang dakilang pag-ibig ninyo. Tanggapin niyo po ang aming pasasalamat. Panginoon, talagang, Lord, sino ang makakatayo sa inyong harapan kung hindi niyo kami binigyan ng masaganang biyaya? Wala po, Panginoon. Sino magagamit niyo kung hindi niyo kami inunawa, Panginoon? Wala po, Panginoon. Talagang damang-dama namin ang inyong pag-ibig at katapatan sa amin, O Diyos. Kaya kami po ay nagagalak sa inyong ginawa. Salamat po sa Panginoong Jesus. Salamat sa paggabay at pangunguna ng inyong Espiritu. Hallelujah. Espesyal ang bawat araw dahil kasama namin kayo. Kaya, O Diyos, hayaan niyo nga po na sa oras na ito, lalong malugod ang inyong pangalan. Papapurihan kayo, O Diyos, at ang inyong mga salita ay magliwanag sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyo, O Diyos. Pinupuri namin kayo sa pagkakataong ito. Palakasin niyo nga po ang inyong mga anak sa pamamagitan ng inyong Espiritu, sa pamamagitan ng inyong mga salita. At habang kami ay nagtitipon, pagalingin niyo nga po ang inyong mga anak na may mga karamdaman, O Diyos. Oh, hallelujah. Dahil walang imposible sa inyo. Hallelujah. Hayaan niyo ang buhay na ito ay magamit para sa kaluwalhatian ng inyong banal na pangalan.
Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin ng Panginoon, tayo po ay maraming bisita itong susunod na 2 linggo. Kaya ako po muna ay magbibigay daan para gamitin ng Panginoon ang ating mga missionary na darating sa Pilipinas. At sa bawat araw, isa-isa nyo silang makikilala. Po. Ngayon po, bago sa salita ng Diyos, pakinggan po natin ang maikling patotoo ni Pastora Rosalia. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at isang pribilehiyo, isang karangalan po na maipatotoo ang gawa ng Diyos sa aking buhay. 2007 ay tinawag po ako ng Panginoon upang makapag-aral po sa Bible School, at ni sa pangarap po ay hindi ko po yun pinangarap ko, inisip. Subalit, sa pagkatawag sa akin ng Panginoon ay tunay po na hindi ko talaga kayang tanggihan. At mula sa isang tipikal na asawa, tipikal na ina, ay pikit mata na tinugon ko po talaga yung tawag ng Diyos sa pag-aaral sa Bible School. At lingid po sa kaalaman ng marami, ang aking pong kabiyak ng panahon na yun ay may sakit sa puso, at bagamat siya isang pastor, sa mga pangangailangan niya sa araw-araw ay nakadepende po siya sa akin, mula sa kanyang mga gamit, kanyang pag-alis, pag-aasikaso sa kanya. Pero yun nga po, dahil sa panawagan ng Panginoon ay pare-pareho po kaming may sakripisyo. At April 2009, gumraduate po ako sa Bible School. Akala ko okay na po yun. Nasunod ko na sa isip ko, nasunod ko na po yung kalooban ng Panginoon. Pero June 2009 ay kinuha po siya ng Panginoon. Pinauwi na po siya sa langit. At doon ko po napatunayan ang isang talata sa Biblia kung saan sinasabi na ang tagumpay ay hindi po mula sa ating lakas o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Sapagkat mula po sa pagiging isang tipikal na ina at asawa, ay iniwan po sa akin yung responsibilidad ng isang pastor, hindi po sa isang church lang, sapagkat may mga anak na pong simbahan nung panahon na yun, yung gawain po sa Door of Faith Church San Miguel o sa Balite, sa District 1. At yun nga po, tulad ng sinabi ko, sa pamamagitan lamang po ng banal na Espiritu, kaya ko din po nakayanan. Amen. Kaya kahit po siya'y nauna sa langit, ay laging araw-araw po humihingi ako ng gabay sa banal na Espiritu kung ano po yung aking dapat gawin. At hindi po ako binigo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang patnubay, gabay araw-araw, pagtuturo. Tunay po na siya yung dakilang guro sa lahat ng bagay na hindi natin alam, hindi natin kayang gawin. Siya po magtuturo talaga sa atin. At salamat po, at sa Diyos po ang kapurihan. Mula po noon ay pinagpatuloy ko po kasama ang mga kamanggagawang naiwan ng pastor, yung mga misyon sa iba't ibang bayan. At purihin po ang Panginoon, ngayon po ay meron na po tayong ilang iglesia sa iba't ibang probinsya. Sa tulong po ng Panginoon sa amin, sa paghayo, pagmimisyon, ay meron na po tayong 9 na simbahan. Mula po nung siya'y nawala, nakita po namin na hindi po talaga sa aming karunungan at galing, kundi talagang sa gabay lang po ng banal na Espiritu. Kaya mamalaki ko po ang Panginoon na tunay na siya'y hindi nangiiwan at hindi nagpapabaya kailanman. Kaya sa Kanya po ang kapurihan. Amen. Salamat po. Purihin ang Panginoon. Alam nyo, ang Diyos natin ay dakila, at kahit ordinaryo sa paningin natin, kagaya sabi ni Pastora, typical na asawa, pag sinamahan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, marami ang magagawa. Purihin ang Panginoon. Ang main church nila ay sa Balite.
Balite po, San Miguel, Bulacan. Ngayon po, pakinggan natin ang mensahe ng Panginoon. Dadali ng ating lingkod ng Panginoon, si Pastora Carlota. Siya na po magpapakilala sa sarili niya. Purihin ng Diyos, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Ako po si Pastora Carlota M. Season, ako po'y may hawak na iglesia sa Dorfe Church, Partida, San Miguel, Bulacan. At isang karangalan po na ako po'y nasa inyong harapan ngayon. Kadarating lang po namin bukas. Kagabi. Sobrang nakakatuwa po yung ginawa ng Pastor Paul ngayong umaga. At salamat po sa Panginoon. Nakabahan po yata ako. Salamat sa Diyos. At ngayon pong umaga, hayaan niyo pong lahat tayo ipalakasin ng salita ng Diyos. 18 years ago, kung di po ako nagkakamali, ay narito rin ako sa Taiwan, sa Hsinchu. Nagtrabaho rin po ako dito at pagbaba ko sa airport kahapon parang nagbalik sa aking kaisipan yung mga buhay ko dito at dito po ako nakakilala sa Panginoon. Dito po ako inabot ng Diyos. 3 taon po ako dito, no 2nd taon ko ako'y nakakilala sa Panginoon at maraming naging kwento sa aking buhay na kakaiba, kahanga-hanga at nasabi kong ito yung kwento na dapat ikwento araw-araw. Sapagkat yung kwento na ibinigay sa akin ng Diyos ay nagligtas sa aking pamilya at ginamit ng Diyos para ako'y makapag-akay po ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Kaya niyo pong pagsalusaluhan po natin ang pagkain spiritual, naway patuloy tayong bigyan ng kabusugan ng Panginoon sa kanyang mga salita. Dito po sa aklat ng Exodus, chapter 18, verses 8 hanggang tapusin na po natin hanggang 12. Kung nandun na po kayo, ay babasahin ko na po. Sabi po dito sa aklat ng Exodus, chapter 18, verses 8 hanggang 12. Isinalaysay ni Moises ang lahat ng ginawa ni Yahweh sa Paraon at sa mga Ehipsyo, at kung paano niya iniligtas ang mga Israelita. Isinalaysay rin niya ang mga hirap na inabot nila sa paglalakbay at kung paano sila tinulungan ni Yahweh. Natuwa si Jethro sa kabutihang ginawa sa kanila ni Yahweh at sa pagliligtas sa kanila sa mga Ehipsyo. Sinabi niya, purihin si Yahweh na nagligtas sa inyo mula sa kamay ng Paraon at ng mga Ehipsyo. Purihin si Yahweh na humango sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Napatunayan ko ngayon na siya'y higit sa ibang mga Diyos dahil sa ginawa niya sa mga Ehipsyo. 12. At si Jethro ay nagdala ng handog na susunugin para sa Diyos. Dumating si Aaron at ang mga lider ng Israel at kumain sila kasalo ng biyanan ni Moises. Tayo po'y manalangin. Sa inyong lahat ng kalulatian at karangalan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa isang napakagandang pribilehiyo para mataas ang inyong banal na pangalan. Amen. Patuloy po kayong magsalita at patuloy kayong makagawa sa amin pong mga buhay. Pagpalain nyo ang mga nakikinig at dalangin ko po na bawat isa'y magtumanggap ng lakas na nagmumula po sa inyo. Sa gabay ng Banal na Espiritu, nananampalataya po kaming kayo'y patuloy na magsasalita sa bawat isa. Yan po ang aming sama-samang panalangin. Kayong maluwalhati sa pag-aaral lang ito, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang Diyos. Nung ako po'y nakakilala sa Panginoon, parang naging katawa-tawa'y buhay ko. Unang nagtawa sa akin yung mga kasama ko sa dorm. At medyo nalungkot ako. Para ako naging pipi ng mga ilang buwan dahil po parang may ibang nangyari sa akin. Parang isang horror movie. Parang yun ang dating. Iba naman parang comedy. Pinagtatawanan po ako dahil parang nag-iba nga daw po ako. Iba naman parang hindi totoo. Parang nagpapanggap lang yan. Pero alam niyo po, isang napakagandang nakita kong ginawa sa akin ng Diyos ay yung baguhin niya po yung aking buhay dito sa
Taiwan. Unang taon, puro kalokohan po yung pinagagawa ko rito. Pero nung 2 taon, nun po ako talagang tinuruan at hinubog ng Diyos sa kanyang mga salita. Ang Diyos po ay hindi nagkakamali sa lahat ng kanyang ginagawa. Amen. Talagang bala ko po magpayaman kaya ako pumunta rito. Sabi ko, magpapabalik-balik ako dito. Sabi ko, kukunin ko pera mga inchik na to. Sabi ko, pero alam niyo po, salamat sa Panginoon. May layunin ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. At ito nga po ang dahilan kung bakit ako po ay nakilala sa Panginoon at ngayon ay papastor. At alam niyo po ay ang ginawa ko po, kinuwento ko kung paano ako nakakilala sa Diyos. Nabasa ko po ang kwento na to. Ito po yung devotion ko kahapon. At sabi ko, pupunta ako ng Taiwan. Sabi ko, magkukwento rin ako doon. Kwentuhan ko na lang sila. Dahil sabi po ng Pastor Paul, magpapahinga daw siya. Sabi ko, patay. At salamat sa pagkatbigyan ko ng kwento ng Diyos sa aking buhay. Kung sa tingin ng iba noon ay nakakatawa, pero ngayon itong kwento ay napatunayan kung totoo. Napakagandang kwento na ginawa ng Diyos sa aking buhay. At hindi lang po basta maganda. Para sa akin, kagila-gilalas. Dahil minsan, ang pagkakilala sa Diyos ay may parang malungkot, minsan parang nakakatakot, parang ba't ba ako nag-born again? Parang ba't nangyayari ito ngayon sa buhay namin? At, pero ito yung napakamakapangyarihang kwento. Lahi ko pong kinakwento to sa mga hinahayuan ko at minsan di sila naniniwala, totoo ba yung pastora? Opo kako, dahil lang po sa kuya kong adik. Isang kwento ng adik sa pamilya, kaya ako'y lumapit sa Panginoon. Ang kuya ko po noon ay sira na ulo dahil sa droga. At ang nanay ko po tawag ng tawag. Alam niyo naman po ang problema sa Pilipinas kahit walang passport, nakakarating niya sa Taiwan. At ang nanay ko tawag po ng tawag yan. Yung kuya mo, ayaw matulog ng di katabi anak niya ay may hawak namang itak. Alam niyo po yun yung araw-araw na sabihin sa yung lahat ng problema. Yung tatay mo naputokan ng paputok ng bagong taon. Alam niyo po yun. At para bang nasa ibang bansa laging solusyon. Ganun po yung pag hindi mo kilala ang Panginoon. Puro tao tatawagan mo. At, pero dahil po doon, may nag-aya sa akin sa Bible study, sa dorm po namin. At nakita ko na mayroong handang tumulong sa akin. Alam niyo po yung verse na nabasa ko lang sa pagpasok ko doon sa living room namin. 1 Peter 5:7. Ipagkatiwa, cast all your cares to Him because He cares for you. Sabi ko, sino ba yun? Sino ba yung nagsasabi nun? Nakita ko may Diyos na nagmamalasakit sa akin. May Diyos na nagmamahal sa akin. Kasi sa Taiwan, lahat ng kasama mo sa kwarto may problema yan eh. Hindi mo sila pwedeng sabihan. Pero nakita ko na mayroong isang buhay na Diyos na kumatagpo po sa akin dito sa Taiwan. At alam niyo po, ang ginawa ko, kunento ko yan sa mga kaibigan kong kasulatan ko. Unti-unti, wala na ako ng kasulatan. Hindi na sila sumagot. At ang sumunod po, yung pamilya ko sa cellphone. Kinekwentuhan ko po, lalo na po yung kuya kong adik. Kahit po, pagkakausap ko siya, bilisan mo, tatalong pa ako sa tulay. Hindi po ako nagsasawa. Nakita ko na makapangyarihan ng Diyos. Isa po yung bagay na nakita ko, na hindi malayo, wala yung distansya. Kaya kahit nasa ibang bansa po, nasa ibang lugar kayo, ikwento nyo po kung paano ikwento ni Moises, yung ginawa ng Diyos, yung pagpapalaya ng Diyos sa mga Israelita, yung ginawang pagtatanggol ni Yahweh sa mga anak niya, kwento nyo po yun. Kwento nyo po yun sa cellphone, sa sulat, sa text, sa messenger, kahit saan po. Napakamakapangyarihang kwento. Na siyang umabot po sa pamilya ko. Yung kuya ko po, pag uwi ko, hindi ko alam, matinun eh. Sabi ko, Lord, paano po nangyari? Isa lang po alam ko, gumawa ang Diyos. Kumilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Pero niyo po, 1,000 NT tuwing tatawagan ko siya. Wala po sa akin yun. Dahil nung nakakilala po, nakarinig ako ng salita ng Diyos, sabi ko, napakagandang kwento nito. Kailangan ko to ikwento sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, pati sa mga ka-dormmate ko. Kahit na inuusig nila ako ng ilang buwan walang kumibo sa akin. Pero hindi ako tumingin, sabi ko, Lord, gusto kong malaman nila ng nangyari sa akin na hindi horror, kundi isang napakagandang kwento. Nagawa ng Panginoong Hesus sa aking buhay. At natutuwa po ako dahil sa
Hanggang ngayon, paulit-ulit lang po yung kwento. At ang Diyos ay patuloy nagdadagdag ng maraming kwento sa ating buhay. Sabi po niya, ayaw ko mag-born again. Kasi ba't may mga born again? Ang hirap ng problema. Iba yung mga pagsubok, nakakatakot. Naranasan ko po, nag-aaral sa Bible School, na-hit and run ng nanay ko. Iyak ako ng iyak sa bus. Sabi ko, Lord, ba't nung kailan nag-aaral ako sa Bible School, saka na-hit and run pa yung nanay ko, siya nagtatrabaho sa amin. Alam niyo po, ang Diyos ay kahanga-hanga. Nung lalong nakita ng nanay ko ang Panginoon, lalo siyang nakumbinse na totoo ang Diyos na aking nakilala. Ang una-una ko pong taga-usik, tatay ko. Sabi niya, nagpaloko ka sa mga born again sa Taiwan. Kaya nung nakakilala po siya, sabi ko sa kanya, tatay, loko-loko ka na rin. Nagpaloko ka na rin. Naging driver ko po siya sa ministry. Umiiyak siya pa nagdadrive siya. Ano sabi mo? Hindi kita tutulungan. Pero ang Diyos po ay gumawa ng napakagandang kwento sa akin at sa aking pamilya. Ang kanyang mga salita ay aabot sa bawat kaluluwa. Sa Taiwan pa lang po ako, kinikwento ko na sa pamilya ko yung ginagawa ng Diyos. At pagdating ko po sa Pilipinas, niluluwalhati ko at pinaparangalan ng Panginoon dahil ang pamilya ko po ngayon ay nakakilala lahat sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ayaw kong hindi makilala ng pamilya ko si Jesus. Gusto ko makilala kanila. Kaya nag-aksaya ako ng pera. Ginamit ko ang lahat ng pera ko. Pag uwi ko, binabayaran ko yung mga kasama ko sa church. Kuya ko, mama ko sa church, kuyang. Bibigyan ko siya ng pera. Bunso ko pong kapatid. Para marinig nilang isang napakagandang kwento na binigay sa akin ng Panginoon. At hindi po nasayang yung pera ko. Nagligtas ng kaluluwa. Kung marami po kayong pera, gamitin yun para ma-reach out ang maraming kaluluwa. Amen. Huwag po kayong manghinayang dahil yung kwento na maririnig nila, isang araw, matutuwa sila. Sa una lang po parang nakakahiya. Pero isang araw, papatunayan nila na totoo yung Diyos na ating ikinikwento. Mga magulang, mga kapatid, mga kamanggagawa, huwag tayong tumigil sa pagkukwento ng mga gawa ng Diyos sa ating buhay. Kung paano pinuri ni Jethro, niluwalhati si Yahweh dahil kinento ni Moises yung mga ginawa ng Diyos. Alam nyo, marami pang kwentong gagawin sa atin ng Panginoon. Amen. Para patuloy siyang maluwalhati. At yung mga kwentong yan, kung yung kwento nyo po ngayon nakakalungkot, isang araw po nakakatuwang ikwento yan. At aabot siya ng kaluluwa. May kaluluwang maliligtas sa kwento mo. Yan ay gawa ng Diyos. Sa buhay po nating mga mananampalataya, hindi yan basta kwentong kutsero o barbero. Hindi basta kwentong nakakahiya na dapat mo itago. Ang bawat nangyayari sa ating buhay ay kwentong mula sa Panginoon. Maluluwalhati ang Diyos sa lahat na nangyayari sa ating buhay. Sapagkat kung paano kasama ng mga Israelita naglalakbay ang si Yahweh, kasama po natin ang Panginoon. Amen. Ang kwento, bawat araw sa ating buhay, ay kwento natin dahil maluluwalhati ang Diyos. May kaluluwang maliligtas sa kwentong yan. Yung kwento ni Kristo, kung paano siya napako sa krus, diyan tayo naligtas eh. At tayo rin bibigyan ng kwento ng Diyos para umabot ng maraming kaluluwa. Hallelujah. Kaya ngayon pong umagang ito, nagpapasalamat po ako sa pribilehiyong ito na makapagsalita sa inyong harapan. Pinupuri ko po ang Panginoon. Patuloy po tayong magsalita. Ikwento niyo po yung gawa sa inyo ng Diyos. Kwento niyo po sa pamilya niyo. Yan niyo po silang magalit muna, mainis. Pagtawanan kayo, mga kaibigan niyo, yan niyo po sila. Sa mga ka-dormmate niyo po kasama sa trabaho. Ikwento niyo po na ikwento. Ngayon, hayaan niyo pong pagtawanan nila kayo. Hayaan niyo po para kayong sirang plaka sa kanila isang araw. Papatunayan nila. Sabi dito sa binasa natin, napatunayan nilang may ibang Diyos na kasama ang mga Israelita. Isang araw sabihin nila sa'yo, totoo pala yung sinasabi mo. Totoo yung Diyos mo. At isang araw magpapasalamat sila sa inyo at luluwalhatiin nila ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Naway tayo po'y napagpala sa salita ng Diyos. Isalaysay natin ang istorya ni Kristo at ang mga istoryang ibinigay ni Kristo sa ating mga buhay upang mabot ng maraming kaluluwa. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. We give you glory. We give you honor. Hallelujah. Hindi diferensya sa inyong distansya, Panginoon. Nais niyong abutin ng maraming mga kaluluwa. Kung paanong inabot niyo ako dito sa Taiwan noon, 18 years ago,
Lord, patuloy kayong aabot na maraming kaluluwa sa pamamagitan ng devotion pong ito na patuloy na ginagawa ng Pastor Paul araw-araw. Alam po namin, nananali kaming maraming kaluluwang abutin. At dalangin ko po sa bawat isang nakikinig. Ngayon, bigyan niyo po kami ng boldness, katapangan, na patuloy ikwento kayo at ang gawa niyo sa aming buhay. Tulungan niyo kaming mapagtagumpay ng mga pag-uusig habang nagkukwento. Dahil Lord, isang araw, sabi dito sa binasa namin, mapapatunayan nila na hindi ito nakakatuwa, kundi isang bagay na kagilagan nila sapagkat ang aming kwento'y may kapangyarihan. Sapagkat ang kwentong ito'y kwento mula kay Kristo. Kwentong magliligtas at aabot sa mga kaluluwa. Salamat po. Ingatan nyo ang mga kwentong ito sa aming puso. Huwag nyo ngayang ito'y maging kwentong nakakahiya, kundi kwento na magbibigay ng kapurihan at karangalan sa iyong banal na pangalan. Ano man ang sitwasyon ng mga nakikinig ngayon, kapatid, isang kwento yan na aabot sa isang kaluluwa. Tutulungan ka ng Diyos. Tutulungan po tayo ng Panginoon. Salamat po. Salamat po, O Diyos. Ingatan niyo mga salita sa aming mga puso. At patuloy, ibukan niyo ang aming mga bibig para magkwento araw-araw. Isalaysay yung mga gawa niyo, kagilagilas niyong gawa sa aming mga buhay. Maraming salamat. Thank you, Holy Spirit. We give you all the glory, honor, praises, thanksgiving. Salamat po sa inyong pag-ibig, salamat sa inyong kabutihan, salamat sa inyong katapatan. Purihin po kayo. Pagpalain niyo pong bawat isa. Yun po ang aming sama-samang panalangin na may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Kayo po ba'y napagpala? Dakila ang Diyos. Isa pa lang po yan. 2 linggo po yan na si Pastora Carlota. Hindi po. 2 linggo na may mga bisita po tayo na mga pastor na maghahayag sa atin ng salita ng Diyos at ng mga karanasan na ginawa sa kanila ng Panginoon. Kaya pagpalain kayo ng Panginoon, nabati namin yung aming anak dyan sa UAE, si Wewe. Palain ka ng Diyos. Malapit ka nang makarating rito. Panginoon nakakaalam mo kailan. Kaya pakisama po uli sa pananalangin yung aming camp meeting dito, February 4, 5, 6, 7. Yung revival sa Hong Kong, 4, 5, 6. Ganon din po sa Korea, kasabay din po. Kaya ito po yung mga kasama na dito, si Pastora Marilu. Ito po siya. At ayun yung iba namin mga kasama. Si Pastora Never. Si Aya. Sino po ba yun? Aya. Aya. Love you. Sige po. Purihin ng Panginoon. See you tomorrow po. Purihin ng Panginoon. To God be the glory.